At kaugnay pa rin po niyan, huwag pong mamaliitin kahit mga lusis ha, dahil isa pong bata ang nalapnos niyan. Ang paghahanda ng mga ospital sa mga ganyang insidente tinutukan ni Chino Gaston at Sandra Aguinaldo. Pinasilip na ng Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC ang ilan sa kanilang paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Nakahanda na ang lugar na nakalaan para sa fireworks-related injury. Ipinakita rin nila ang ilan sa kanilang kagamitan. Kunwari po, nasabugan ng kamay. So ito po, yung tinatawag po namin dito, hand retractor po. So ang kamay po ng pasyente, ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Higit na marami pa rito ang kagamitan na inihahanda nila sa pagsalubong ng bagong taon. Lahat daw pinaghahandaan nila pati na yung pagkasira ng buto dahil sa paputok. Ito po yung medical grade po na drill na ginagamit po namin para po magpasok ng mga alambre katulad po nito. Kung gusto po namin na yung buto ng pasyente, ibabalik po, ipagdudugtong po ulit. Gagamitan po namin ng mga alambre or mga bakal na katulad po nito. Sa ngayon, 4 na pasyenteng nasugatan sa paputok ang nadala sa JRMMC. Minor injuries ito kaya nakauwi na rin ang mga pasyente. Payo ng DOH, huwag baliwalain ito kahit maliit lang. Malinis na tubig at sabunin niyo po. At kung yan naman po ay talagang may hiwa, takpan nyo na. Kung may pagdugo, maglagay kayo ng pressure. Bukod dyan, ilang pangunahing dahilan kaya napapasugod sa emergency room ang mga pasyente ay ang pagtaas ng presyon, vehicular accident at respiratory illness sa mga bata. Naka-code white tayo and lahat ng doctors and nurses are on call. We make sure that our medications and supplies are complete in the hospital as we prepare for the coming new year. Kasi nga, we are expecting na baka tumaas pa yung firework-related injuries natin. Isang linggo bago ang bisperas ng bagong taon, handa na ang mga pampublikong ospital sa Quezon City sa posibleng pagdating ng mga masusugatan ng paputok. Sa Quirino Memorial Medical Center, may isa ng naitalang fireworks-related injury. Isang batang nalapnos ang balat matapos tutukan ng lusis. Agad naman itong pinauwi matapos gamutin. Pero para sa mga mas malalang sugat, may bukod na firecracker-related injury ward. Dito nagbabantay ang mga emergency medical personnel para gamutin o kung kinakailangan, putulin ang mga parte ng katawan na mapipinsala ng paputok. Pagpasok natin, Ipinakita sa amin ng mga doktor ang ilan sa mga equipment na gamit sa surgery. Bone rondure at iba't ibang mga instrumento pamputol ng buto at ng laman. Kabilang na ang instrumentong ito na tinatawag na ring cutter, pamputol naman ng mga singsing mula sa mga may injured na daliri, dala ng paggamit ng illegal na paputok. Kaya paulit-ulit ang panawagan ng ating mga doktor sa ating mga kababayan, huwag na talagang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa datos ng Department of Health, 12 na ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok sa buong bansa. Pero sa tingin ng mga doktor sa QMMC, malaki ang epekto ng kampanya ng DOH para hikayatin ang mga Pinoy na umiwas na gumamit ng mapaminsalang paputok. yes, mukhang kumukonti na lang po talaga. Medyo madalang naman na yung mga fireworks-related injury natin sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Sandra Aguinaldo. nakatuto kami 24 oras.